Hello guys, welcome back to my channel. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakagawa ng ganitong klaseng video. Ah, pero kasi marami tayong natatanggap ng mga comments o katanungan sa mga previous nating video about engineering dito sa Australia. So marami nagtatanong, kaya naisip kong gumawa uli ng isang ganitong klaseng video para specific ito sa mga engineer o kahit sa mga hindi engineer na nagbabalak na pumunta dito sa Australia. So ngayon ulitin natin yung mga binigyan nating kasagutan at sa mga nakapanood na ng aking mga video about sa engineering ay o sa mga naging work ko dito sa Australia ay maraming salamat sa inyo. At ito magbibigay tayo ng konting update at sasagutin ulit natin yung mga katanungan ninyo. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay isang civil engineer at 17 years na po tayong naninirahan dito sa Australia. Nagtatrabaho bilang isang engineer dito sa Melbourne. So medyo matagal-tagal na rin tayo dito at naisipan natin gumawa ng video at dahil nga marami rin tayong kilala o mga tao at mga taong mga engineer na gustong pumunta dito sa Australia. So, yun guys, at bago tayo magpatuloy ay paki-like at paki-share na lang po ang ating video. Okay po. Okay, so simulan na natin. So, karaniwan sa mga katanungan na natatanggap natin sa ating mga video ay kung ano daw bang magandang pasukan nilang trabaho. Meron silang mga 3 years experience, 2 years experience. So, sinagot na po natin yan. At ang iba naman nagtatanong kung mas maganda bang mag-aral. Para sa akin po, ay depende po yan sa experience ninyo. Pero kung mayroon po kayong mga experience na 5 years pataas, mas maganda po na mag-apply na lang kayo bilang skilled independent. So medyo mas mahaba yung proseso, pero sa tingin ko mas kukunti yung gastos ninyo kaysa mag-aral kayo rito sa Australia. Kasi pag nag-aral kayo rito, lalo't kung ang kinuha niyong mga kurso ay siyempre kailangan mas mataas sa previous yung pinag-aralan. For example, dati kayong bachelor's degree, kailangan nyo mag-master o kumuha ng mga management course dito sa Australia. So, medyo mahal po yung tuition nun at depende pa yun sa university o sa mga institution na mapapasukan ninyo. So, yun po, depende naman sa edad naman po, ang pinakamagandang ideal talaga na edad ay between 25 to 35. Makikita niyo po yan kasi point tested na po tayo at yan, mayroon tayong share dito na mga mamaya na mga slide doon sa dulo ng video o share ko na lang yung link. Doon yung makikita yung kasi sa point system, depende sa edad mo. Kung nasa edad kang bracket na alam ko 25 to 35 ay mas mataas yung points mo. At siyempre kung ano yung pinag-aralan mo sa years of experience, habang tumataas yung years na experience mo, mas mataas yung points na makukuha mo. At isa pa dito guys ay yung pag nag-apply kayo rito ng inyong tawag nito expression of interest, ay mas maganda po kung mag-apply muna kayo sa regional area. Again, depende sa experience niyo. Sa tingin niyo mas maganda kayong experience, pwede naman kayo mag-apply sa city. Kasi mas madali kayong makakakuha ng trabaho dito sa city. So, ano ba yung mga karaniwan na trabaho? Ulitin po natin to. Medyo na-topic na po natin to sa mga previous videos, pero ulitin po natin. Ano ba yung mga karaniwang trabaho ng mga engineer dito sa Australia? So, unang-una po ay kung sa akin po, sa civil engineering po tayo muna magsisimula. Civil engineering po ay marami pong pwedeng pasukan yan. Depende. Lagi ko sinasabi po yan depende sa experience ninyo. So, ang pwede nyo pasukan dito ay kung sa construction, pwede kayong maging site engineer, project engineer, or maging construction manager. Depende na po yan sa level ng experience ninyo. Pwede rin po kayong maging estimator kung mayroon po kayong experience sa pag-i-estimate at sa tingin nyo may mga na-involve na kayo sa paggamit ng mga estimating software, ay pwede rin po kayong mag-apply niyan. Mayroon din pong nagtatrabaho sa design. Marami na po tayong nakilala mga Pilipino dito sa tagal natin sa construction. Mayroon din po tinatawag ng mga drafter sa mga sa mga design
sa engineering consulting firm. So sila po yung mga gumagawa ng mga plano, at meron din tayong nakilalang mga talagang mga Pinoy na designer din. So mga structural designer, may nakilala rin tayong mga architect. So marami pong pwedeng pasukan yan, at marami pong planner, quality engineer. Napakarami pong pwedeng pasukan dito na trabaho. Again, depende po yan sa background ninyo. At may isa pong nagtanong doon, ang experience yata nila sa mga local, sa mga munisipyo o sa mga DPWH. Pwede rin po kayo mag-apply dito sa mga, mayroon din pong katumbas yan dito, katulad ng dito sa Melbourne o dito sa Victoria, ay may tinatawag na Vic Roads o Department of Transport. Pwede po kayo mag-apply doon. Yun yung parang kumbaga katumbas ng DPWH sa atin. At kung ang trabaho, ang naging experience mo naman sa mga provincial government o sa mga munisipyo, ay pwede po rin po kayo mag-apply sa mga council pag nandito na kayo sa Australia. So, kailangan po ay ibagay ninyo. Ang importante po kasi yan dito, medyo mahirap po kasi minsan, tulad po base rin po sa experience natin dito, at base sa nalalaman natin, kasi marami na rin po tayo nakakausap na mga engineer na pumasok dito sa Australia. May mga nagpa-advise, yung mga bago dumating, at saka mga nandito na ay minsan ay na-approach tayo kasi nakikita po yung profile natin sa LinkedIn, at doon po sila nagmi-message sa akin, nagtatanong-tanong po sila. So, yan, kailangan po ay alamin natin muna. Ang importante po kasi yung entry level mo eh. Yung pagpasok mo rito ay mai-apply mo agad yung pinag-aralan mo. Kasi sa totoo lang po, ay marami po tayo nakilalang, lalo yung mga sinaunang mga nag-migrate dito sa Australia, ay may nakilala rin po tayong engineer, pero sa kasawayang palad ay hindi po nila nagamit ang kanilang pagiging engineer. Ay sila po ay nagtrabaho na lamang bilang mga cleaner, mga maintenance, ganyan po yung mga naging trabaho nila. So hindi po natin sila masisi kasi nung una po ay hindi pa naman po boom yung construction sa Australia. Pero sa ngayon po kasi talagang booming na po yung construction dito sa Australia. Siyempre lumalaki po yung populasyon ng bansang ito. So kailangan din po mag-upgrade at gumawa ng mga maraming infrastruktura kasabay ng paglaki ng kanilang populasyon. So katulad po ng mga transport projects, so mga kalsada, mga rail, at may mga building din po. So marami na pong mga Pilipino rito, mga professional na mga engineer, katulad ng sinabi ko kanina, na nakikitatrabaho rito. So hindi na po mahirap yan, at will learn na rin. Ibig sabihin, hindi na maninibago yung mga employer na may mga empleyado silang mga Asian o kahit mga Pilipino, Chinese. Marami na po yan kasi, kaya halo-halo na po yan. So again, ang ma-advise ko po, kung may maganda po kayong experience ay mag-apply na lang po kayo bilang skilled independent. Maganda po rito sa Australia, maluwang yung area, at saka yung mga housing dito ang mga housing din dito ay affordable pa. Hindi katulad pa nagpunta ka sa mga ibang bansa katulad ng Canada. Ang kaibahan po doon sa Canada ay maganda rin po naman sa Canada. Hindi ko po minamalit yung Canada at alam ko maganda rin po doon. Depende rin po yun kung ano napasukan yung trabaho dyan sa Canada. Pero sa Canada po ay siyempre nakikita natin nagpapala sila ng snow. Ang kagandahan nito sa Australia ay malapit sa Pilipinas at hindi nag-i-snow. Although may snow po rito sa bundok, kung gusto mong maka-experience ng snow, mayroon din po rito sa Australia tuwing winter. So madali lang po yan. Okay, yun. At ang masasabi ko lang po ay kumonsulta kayo sa mga sa mga registered na mga migration agent. Doon po kayo kumuha ng advice para po talaga masigurado na yung pagpunta nyo rito ay yun ang tamang hakbang kung mag-student kayo o mag-apply. Okay, yun lang po masasabi ko kasi nga sa dami na ng mga katanungan. At siyempre, ulitin ko ulit, pag nag-apply kayo ng skilled independent o skilled migrant, ang mangyari po niyan ay kukuha kayo ng English test, magpapa-assist kayo sa engineering body, at saka ang bago po ngayon ay magsasubmit ka ng tinatawag na expression of interest. So, again ulitin ko, pag sa probinsya ka nag-apply o regional migration ka, ay mas mataas po yung points mo, mas madali kang
makapasok kasi karamihan po kasi ng mga nagpupunta ng Australia, ang tinatarget nila ay mga major cities katulad ng Melbourne, Sydney, Brisbane at Perth. Okay, yun lang po. At sa update naman sa mga project sa Australia, marami pa rin pong project dito. Although yung mga ibang project ay ang tawag nito naka-on hold at kasi po nire-review ng gobyerno yung pricing. Alam niyo na, nag-iingat sila na hindi lumubo o tama yung infrastructure ang gagawin. Kasi marami po mga mega projects na naka-line up at ang iba po sa ngayon ay naka-on hold at may mga kilala tayong nagtrabaho doon na napilitan na lumipat ng mga ibang project. Pero napakarami pa rin pong project around Australia kahit saan kayo pumunta, kahit Brisbane o Queensland o New South Wales o kahit sa mga regional area po kayo ay napakarami po pong project dito sa Australia. Talagang booming po ang construction dito. So maganda po yan. Yun nga lang, katulad ng sinasabi ko, ang importante ay magkaroon kayo ng oportunidad na makapasok. So yan, makaka-advise sa inyo dyan yung tinatawag na registered migration agent. Okay, kung may mga dagdagan po kayong mga katanungan ay paki-comment na lang po nyo sa baba. Yan lang po ma-update natin sa ngayon at medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-gawa ng video kasi nga naging busy tayo at nagbakasyon din tayo sa Europe ng 4 na linggo. Alright, thank you for watching. Kung may mga tanong po kayo, ilagay nyo lang po sa baba at pipilitin natin sagutin. Okay, thank you so much. Bye!